Good morning, Alvin. Ay, ang boses ni Sek pagod na, no? Pero, Sek, All right, good morning. anong basihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdeklarang mahigit 20 pesos ang rollback? Pati na rin po pala kayo, nag-post din po kayo, ano po? Apo, it's based on the calculations submitted by ano yan, very mathematical yan, Alvin. Kinukuha namin yung trading data sa international market, tapos ina-average siya. Tapos based on that, kinukumpara namin sa previous month, sa previous week. So it's very scientific yung ano niyan eh. Walang kung ano yung increase, yun po yung calculations ng bureau namin sa Department of Energy. So, Kasi bumaba yung presyo Opo. ng international market up Ibig to sabihin- Friday. Up to Friday. Ibig sabihin, Sek, paninindigan natin. Kasi sa kwenta naman namin, magkalayo tayo ng kwenta, pero mas nanaisin ko na ang tama yung presidente at yung Secretary Garin. Kasi mahigit 20 yun eh. Yung kwenta ko, Opo, 8 to 9 opo. pesos lang eh. And yesterday I had a meeting with the oil companies also, and ano naman nag-confirm na sila within since yesterday up to today, nag-confirm sila na they will do the rollback as prescribed. So ibig sabihin, nag-confirm sila na mahigit 20 pesos ang rollback sa diesel. Apa, Kailan yon, Sek? Bukas na? Tuesday, yes, sa Tuesday magsa-start yun. Nagtitrickle in naman yung mga major pa konti-konti, nagko-confirm na. So, this is, kaya ko nga sila miniting kahapon para i-confirm kung ano yung rollback na iniisip nila. But this is the minimum that was calculated by DOE. Ayan, matutuwa yung ating mga kababayan. So, kumpirmado na, confirm na ang rollback sa diesel, sigurado na talagang mahigit 20 pesos bukas. Opo, wala pa dito yung listahan kasi ng lahat na nag-confirm, ano? Pero usually yan, pag nag-confirm isa, confirm lahat eh. Ganun nangyayari dyan. Opo. May mahigit 20 ba, Sek? O saktong 20? 20 point, ano ba yung, ano yun? May butal. Pero, halimbawa, Alvin, teka, hanapin ko lang yung number, ano? Sige lang po. Di ba sabi 20.89? Yung iba dyan, 20.90, 20.91, mga ganun. Hindi lalayo doon. Yung gasolina, Sek? Gasolina is, wait lang 4. 4.43 pesos. And yung kerosene? Kerosene is 8.50 pesos. Ayan. Paano yan? May balita sa international, parang inutos naman ni US President Trump, barahan, harangin yung Strait of Hormuz dahil nag-fail yung pag-uusap sa pagitan ng Iran at US. Negative news po yan para sa fuel prices, Secretary. Parang walang pakialam sa mundo, ano? Wala tayong kasalanan, as in wala tayong ginawa, hindi tayong pinaka-apektado, Secretary. Hindi lang tayo, buong mundo actually kung titignan mo sa internet, lahat ng bansa, iba-ibang solusyon ang hinahanap, iba yung mga pricing nila, pero everybody's suffering. But yes, it will affect us again kasi tuwing, di ba, nag-declare ng ceasefire, kumalma yung market, bumaba yung presyo. Ngayon, nag-tweet na naman siya na bablock niya daw yung Strait of Hormuz. Magre-react yung market ulit niyan. So, we will see. We will get the average of 5 days again for this week and let's see kung ano yung epekto natin. Opo, kaya kasi nasabi mo raw na hindi na bababa sa 60, ganun bang assessment mo? Hindi na siya babalik sa dati? Kung nandyan pa rin siya at mag-tweet siya ng ganyan, mukhang hindi. Pero kung babalik sa ganun pa rin yung behavior of all those involved sa gera. Talagang tumatagal ang problema na to. Kaya sa DOE, kahit kay President, we don't depend on a day-to-day news. Kaya tuloy-tuloy lang yung trabaho, tuloy yung hanap ng supply, tuloy yung paghanap ng kung anong interventions. We should not stop until sigurado. Kasi eto mga ano pa lang to, feeling ko, Alvin, parang episode 3 pa lang to eh. Episode 3 of a 100 episode story.
Mukhang mahaba-haba itong drama na to. Yes, Alvin. Oo nga eh. But are we ready? Yun ang pinaka-importanting tanong doon That's as a that's country. that's how ano, yan yung approach namin sa BU. Dapat hindi meron tayong short term, may mid term, pero yung long term gawin na rin natin. So ginagawa rin namin yung mga assessment on ano yung mga changes sa oil deregulation, like yung suggestion ng Congress, ano yung mga kailangan nating i-change tungkol sa mga reserves natin or sa mga stockpiling natin. There has to be long-term changes also. Tsaka yung pag-restructure din ng transport natin. We're trying to work with the OTR and that kung paano ba hindi tayo very dependent on diesel and also on power. So, yan yung mga auction namin. Tuloy-tuloy lang yan dapat para kasi ang point ng mga long term is to make us less dependent sa diesel. So, ginagawa naman ngayon, mas marami ng renewable ang na online namin this April. Let's talk about supply. Kasi marami ang nangiinis, marami ang nangiinsulto na ganyan lang ba ang kaya nyo. Ang hindi nila naintindihan, this is on top of the supply that is being procured by private companies. Kumbaga pandagdag lang ito at ito ay hindi isang pasada lang, kundi tuloy-tuloy yung ordering. Pakibigyan mo nga kami ng update, Sec, anong latest at magkano na so far ang na-import natin? Okay, ang target for this month is 1 million, no? Can I just backtrack lang? Of course. Ano yung limitation natin? How many liters pa pwede natin i-store dito sa Pilipinas? Yung maximum, no? Tsaka, magkano ba yung kaya natin i-finance dito? So, yung limitation, 60 days lang ang limit ng mga depo natin, Alvin. Hindi ka na pwede sumobra dyan. Wala tayong paglalagyan. Unless magpatayo tayo ng mga bago, which will take time. So, 60 lang talaga. Ngayon, 50 days ang average natin. So halos ano na tayo, halos puno na tayo, ano. Second, the 1 million barrels or 5 million liters for example, tama ba? 159 million liters is costing us about 12 million pesos already. So tuloy-tuloy lang yan. We keep on buying ganap kami ngayon ng LNG tsaka iba pang mga petroleum products. So may limit din sa budget kasi prioritization din yan eh. Kung meron tayong stock, gagastos tayo dyan, pero kailangan din ng mga drivers ng ayuda, kailangan din iba pang intervention ng gobyerno. So we're also balancing everything. So may mga limitations siya, pero is it enough? It will never be enough with the uncertain times. Pero komportable naman yung number natin na 50 days siya kasi it takes 1 month to get oil from malayo na country like US or Colombia, for example. So we have enough lead time to fill up our tanks kung nababawasan siya. Tama. At so far, ilan na po ang lahat ng na-order ng gobyerno, including the one which came nung Sabado, ano po? Ilan na lahat at magkano na lahat na gastos natin for import? At by the way, hindi po ito libre, ano? Ibibenta din po yan ng gobyerno sa mga private companies kasi akala ng iba, libre yun, Secretary. No, hindi pwede siyang libre kasi hindi po wala pong ganun na programa under government, walang fuel subsidy sa PNOC or kahit ayuda man sa drivers, ano. But ang purpose nito is siguraduhin na meron tayong stock. Na kung ipangbigay natin yan, baka mabawasan lalo yung stock natin. Ito po parang insurance natin to na meron tayong enough. Pag nabawasan yung ibang oil companies, meron tayong pangbigay o pangbenta sa kanila. Tama. Para hindi sila maubusan. No? Parang security natin to. So far, ilan na lahat? Since the war started, sorry. lahat. 1 million and barrels and 44,000, I think, no? 1 million point 0
1.044. Ang 1 barrel is equivalent to 159 liters. Liters, So yeah. 1 million is 159 million liters. That's right. This is the confirmed and for the April. So etong dumating na to sa Subic the other day is 300. This is the second batch. Tapos next week naman may another 300. Tapos may another 300 naman end of month. No? In the meantime, tinatapos namin yung orders na darating for May. Inuna namin for now. I have to check ko na confirm na yung LPG natin kumukuha tayo ng bulk para madagdagan yung stock ng mga companies natin. So yun po yung ano, and then we have enough to buy again for May. Mga 20 billion kasi ang supposed na budget namin dito. So di sa lahat ang binibili natin ngayon, wala pa tayong binibiling gasolina. Wala pa. Diesel Kasi muna. ang gasolina mas marami at ang diesel ang bumaba nung the other month, no? So ngayon ang mababa is LPG. So yun naman yung hinahanapan namin. So pero ngayon check namin with our gas and also aviation fuel. Check namin kung ano yung projection nila kung meron silang enough for May. So para iniikot-ikot lang namin yung pera, Alvin, tsaka iniikot din namin yung stocks para ma-diversify namin. Pero may pera pa naman po, may budget pa o ubos na? Hindi naman, I'm hoping na hindi naman yan maubos kasi dapat mabenta na namin yung unang nabili. No? Rolling lang siya para continuous yung pera na meron kami. Thank you. Maraming salamat, Sec. Good luck po sa Thank inyo. you. Thank you, Alvin. Good Mabuhay ka. morning. Si Energy Secretary Sharon Garin, Radyo